Praise the Lord. Isang sabihin natin kapanapanabik na pagtitipon because we enshrine the creator of the universe, the king of the universe, na kung saan ito yung ating pagsasama-sama o pampurihin at dakilain ng kanyang pangalan because of the entire week. As I said, doon sa 6 days creation, in the 7th, the Lord hallowed that day so that Adam and Eve will appreciate everything that God has created. Ganon din po sa bawat isa atin, that everything has been provided by the Lord. Pasalamatan natin ang ating Diyos. It is not by might, nor by power, but by His Spirit. So sa pagkakataong ito, ipagpapatuloy natin ang ating pagtalakay with regards to the ministry of the Holy Spirit. So narito tayo sa the Acts of the Holy Spirit. In reality, the book of Acts or mga gawa, no? Bagamat ang mga kumilos at gumalaw doon ay ang mga pinili ng Lord, but literally speaking, that Acts must be said, or sabihin natin dapat ang kanyang title is The Act of the Holy Spirit. Because beyond the Apostle Paul, John, and the disciples of the Lord, and even the deacons, ang nasa likuran lahat parati ng naroroon ay ang Holy Spirit. Now, ito yung reason kung bakit natin tatalakayin for us to be encouraged. Kasi sa isang businessman, di ba isang businessman is always looking for the story of yung mga taong naging successful sa kanilang business, di ba? So inaalam natin doon ano yung kanilang mga sabi na pamamaraan, sekreto, or philosophy, or ano pa mga bagay, we're looking up doon sa mga taong nagtagumpay sa larangan ng kanilang, sabi natin, kung music man yan, or talent man yan, or isang empleyado na nagsarili ng kanyang negosyo, mga inspiring, no, na mga, sabi natin, kasaysayan, or mga bagay na pinagdaanan ng mga successful people, no? Kagaya ng pag nabasa ninyo how the Mercury started, how ang kumbaga sa Jollibee started, all of this, meron silang tinatawag na ups and down when it comes to their negosyo. Pero ang makikita natin dito ay yung kanilang magkakaroon tayo ng inspirasyon sa kanilang mga hinakbang at determinasyon. Now, the same din, as a believer of Christ or follower of Christ, na nais nating maglingkod sa Diyos at magamit tayo sa aspeto ng ating pong buhay, dito itinala yung mga taong ginamit ng Espiritu Santo for us to be inspired na tayo rin. Dahil, ang sabi ng Biblia, the same Spirit na who raised Jesus from the dead, sabi doon, no? Patay na ang Panginoon, pero binuhay pang muli. Gaano kayang kapangyarihan meron ang Diyos? So, napakalaki. Even yung death that grasps every people in this world, walang mananalo sa kamatayan. Kahit anong yaman mo, ang kamatayan will overpower you kasi yun ang kanyang kapangyarihan. But, ang isang bagay, in the life of our Lord Jesus Christ, dun lang nalupig ang kamatayan. Now, try to think about this. Sabi dito, the same power, the same Holy Spirit that raised Jesus from the dead dwells in you. Kita niyo kung gaano kalaki yun? Yun daw, Espiritu Santo na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, yan ang Espiritong nananahan sa iyo. And the story ng mga disciples na ito o ng apostles na ito dapat magbigay sa atin ng tinatawag na drive, ika nga, para lakaran din natin yung ninanais ng Diyos sa buhay natin. At isa sa mga ministry of the Holy Spirit bago ang Panginoon ay umakyat sa langit, parating yung tatandaan. Ang sabi ng Panginoon, go ye therefore
into the whole world and preach the gospel. Kasi ang gospel lang, mga kapatid, or the message of the gospel, yun lang ang may kapangyarihan para lupigin ang kamatayan, na kung saan ito ay nakatali ang lahat ng sinukob. Pag ikaw ay isinilang, the Bible declares that man is appointed once to die. Talaga si death naroroon. Pero ang isa sa pinakamaganda, though death conquers, no, every people, merong resurrected Christ na nangako na ano yun, hindi ka pababayaan. The time comes when we hear, no, the voice of the Lord with the shout of the archangel, the dead in Christ, or the dead in Christ shall rise first. Kaya yung mga magulang natin, no, hindi tayo nakakalungkot. Kaya hindi naman ganun talaga kalungkot yung namatay ang nanay namin, no, magwa 102 na. Bakit? Kasi meron kang alam at meron siyang pananampalataya din na hindi yun ang end ng journey ng buhay. Meron. Pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng tinatawag na grand reunion, every believers at mga mahal natin sa buhay, if ang mahal natin sa buhay ay nakakilala sa Panginoon. Ang mahal natin sa buhay is under the blood covenant of the Lord Jesus Christ. Yun ang wag natin kakalimutan. Ano po? Now, I pray that the life of these apostles, deacons, in the book of Acts or the Acts of the Holy Spirit will inspire you sa mga bagay-bagay na dapat din gawin natin or ang mga bagay na hindi dapat natin gawin. Let's start with Peter and John. Okay. Sino ba si Peter and John? Okay. Si Pedro, kung ating pag-aaralan, bago pa ang baptism of the Holy Spirit or the day of Pentecost, ito si Pedro ay masilakbo ang damdamin. Very emotional kasi si Pedro, kaya minsan yung kanyang sinasabi, hindi na niya napapag-isipan ng husto. Diba? Panginoon, hindi ka kinakailangang mamatay. No? Even against do sa scripture, kasi yung kanyang passion na hindi inuunawa no? Sabi nga ni Attorney Libayan, yung parati kong kinokot yun, when the emotion is high, intellect is low. Mababa ang tinatawag na comprehension. Kaya minsan, kahit kayo nag-aaway, mag-asawa, no? Pakalmahin muna yung emosyon. Kasi doon sa height ng inyong argument or sino man, kaibigan man yan, whatsoever, when you are in the height of arguments, minsan wala sa lohiya yung ating mga pinagsasasabi, no? Wala sa sound judgment, no? Kaya karaniwan sa ating mga desisyon, pag tayo ay galit, ay sabi nga, wrong na, may very pa sa unahan, very wrong. Okay. Okay, so let's go. See, the disciples prior to the baptism of the Holy Spirit or the day of Pentecost, takot talaga sila. Sila ay nagsasama-sama sa nagtatago kasi ang mga religious leader during that time, kasama na si Pablo na talakay natin, pinahuhuli talaga sila. Ayaw ipaturo ng mga religious leader yung tinuro ng the way. The way kasi ang tawag sa kanila Hindi ang dating daan ang daan lang, ang daan, no? Hindi dating daan. So the way, kaya sila ay sabihin natin nagko-congregate lingid sa kaalaman ng mga religious leader. Pero dito, after that Pentecost, tingnan natin ang pagbabago ng Peter and John before and after. So sabi dito sa Acts chapter 3, verse 1 to 10. Yan. Acts chapter 3, 1 to 10. Now, Peter and John went up together to the temple. Ito, nangyari na yung Pentecost, no? Yung pagbaba ng Espiritu Santo, empowered, no? Now, Peter and John went up together to the temple and at the hour of prayer, the 9th hour. So, tinan nyo meron pala silang prayer. Tayo meron din. Every Wednesday.
7 p.m. dito, no? Kung mga isang di pa lang ang mga layo ninyo, 2 di pa, ini-invite namin kayo, no? To have that so-called hour of prayer. Okay. And a certain man lame from his mother's womb was carried, no? So itong ano na ito, itong lumpo na ito, ay lihitimong lumpo. Hindi yung napapanood natin dun sa reels, no? Namamalimos, no? Tapos nung inalis yung pantalon, tumakbo, no? So, hindi ganon. Okay. So, whom they laid daily at the gate of the temple. So, bibiruin mo, nakakaawa rin naman tong tong tao na to. Every morning, dinadala siya ng kanyang mga mahal sa buhay at inilalagay doon sa may templo doon sa gate, no? Templo. Biruin nyo, araw-araw yun ang hanap buhay mo. No? Namamalimos ka. At ang masaklap dito, pag nilalagnat yung magdadala sa iyo, wala kang trabaho, no work, no pay. No? Okay. So, sabi dito, led daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. So, namamalimos siya, nangihingi siya ng limos. Who, seeing Peter and John about to go in the temple, asked for alms. No? Nakita niya si Peter and John at sila'y namalimos. Ang sabi niya dito, okay, and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. So he gave them his attention, the lumpo, okay, expecting to receive something from them. Then Peter said, silver and gold I do not have, because silver and gold is the currency during their times, no? Kaya gold and silver ang mga currency noon. But what I have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up. And immediately his bones and ankle bones, his feet and ankle bones received strength. Verse 8, so he, the lame man, leaping up, stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Ay, ikaw ba naman, sa haba ng pamula nung ikaw ay sinilang, lumpo ka na, nakatayo ka ngayon, hindi mo kaya purihin ang Diyos? Now, ang gusto kong makita ninyo dito is, kung ano meron si Peter and John, yun lang ang pwede nilang ibigay. No? Ganon din naman sa atin. Kung ano lang meron tayo, yun lang ang pwede nating ibigay. Now, ito ang meron, ang bawat isa sa atin na hindi tayo pinagdamutan ng Panginoon. Let us read Mark chapter 16, 15 to 18. Yan. Tingnan ninyo ha. Bawat isa sa atin, meron tayo nito. Okay, Mark 16, 15 to 18. Ang sabi nito, and he said to them, go into all the world. Sino ang binibigyan ng direktiba ni Jesus? Ang kanyang mga tagasunod, followers. Go into all the world and preach the gospel to every creatures. Meron ba pinipili? No, every creatures. Taong grasa man yan o whatsoever, dapat, no? Okay. He who believes and is baptized, no, will be saved. But he who does not believe will condemn. So, ano yung pinaka-keyword? Believing. Saan sila maniniwala? Doon kay Jesus. Ano yung kanyang ginawa? Ano yung pagliligtas na ginawa ni Jesus? Especially the redemption. Ika nga, pagtubos ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo, because for the wages of sin is death, and that is the reason why Christ died for us. Okay. 17, and this sign, ito ngayon yung pinangahawakan ngayon ni Peter and John. Okay, and this sign will follow those who believe. Pakibasa nga natin yung unang paragraph na yon all together, and this sign, and these signs will follow those who believe. Yan. Ang tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba sa Panginoong Hesukristo? Yes or no?
Oy, amen. Ha? O sinabi nyo yan. Okay. Witness ang langit at ang lupa. No? Okay. At sabi dito, okay, and this sign will follow those who believe in my name. Okay. In my name. Mahalaga kasi yung word na in my name. Everything or any transactions, no? Heavenly transactions ay always use the name of Jesus. In my name. Para yung in my name na yan, ano ang meron? Dapat alam natin kung anong meron doon sa in my name na yun. See? In my name. Kasi yung name na yun, ito yung gagamitin natin sa any transactions meron. No? Alam naman natin kung gaano kahalaga yung name. At ito yung parating ginagamit ng mga tao na kanilang sinasamantala yung kumbaga sa ay authority, meron yung pangalan. For example, ikaw ay nahuli sa traffic violation at may kakilala ka ngayon. Halimbawa si COP o sino man yung halimbawa yung head ng traffic, 'di ba? Ang sasabihin mo ngayon, sir, baka naman pwede naman. Hindi po, nakaano po kayo eh. Eh sir, kilala nyo ba si ganito na yan, di ba? Magsisimula na yun. Bakit? Bakit ang pinakikilala mo hindi yung kapitbahay mo? Ang ipinakikilala mo ngayon, yung merong authority in particular situations that you are having. Tama ba? So, kilala mo ba sir si OP natin ngayon? Oh, yan. Minsan nga, nung tinatanong ko yung mga BTMD natin, ano ba yung mga, sabihin natin medyo tough things na nakakaharap ninyo? Yun nga ang isa sa pinakamahirap nilang i-deal. Kapag tumawag na halimbawa, kay ganito, kay ganyan. So, anong ginagawa nyo kako? Syempre naman sir, tatawagan kami ni, alam mo, tinawagan sila ng ganun. Sir, arbor mo naman yung bata ko. Diba? Yung mga ganon. Ngayon, hindi tama yon. Pero ang gusto ko lang makita ninyo, what is in that name na meron. Diba? Lalo na kapag daw nahuli nila ay attorney, ay, talaga daw makikipagbalitaktakan sa kanila. No? So yun yung na yun, yung mga bagay, alam niyo kagabi, sa bagay pamaga na yun na naginip ba naman ako? Panaginip ko pumunta yata ako sa isang lugar daw. Nagtatanong ako kung saan yung masasakyan pabalik sa Bacoor. Di ba, nilapitan ako doon, tatanong ganyan, ika. Tapos, meron isang pulis na na nagmagandang loob. Dito ika yung yung sakayan. Di sumama daw ako. Tapos pagdating doon, namin sa eskinita, may kausap siya medyo higher sa kanya na ganun. Pagdating doon sa eskinita, paglabas namin sa isang kalsada na hindi ko alam, hinold up ako. Sabi, sir, hold up ito. Sabi ko, sir, ang bihira. Nag-MBK ako, sir. Nagtuturo ako sa mga polis. Sabi ko, ganun. Di, pinuha ko pa daw yung mga ito yung aking ito yung aking ID, ganyan. O tama-tama ito, ebidensya ito. Sabi, ebidensya daw saan? Na nanlaban ako ng ganyan. So, sabi ko, hindi na ako nakatulog nun. Kaya isip nung sabi ko, kung susubok ko to sa COP nila, baka yung COP nila kakutsaba rin sa mga maling gawain, no? So, yun yung mga bagay na yun. So, they are in authority. Ang tawag doon is abuse of authority. Now, dito si Peter and John, may kita natin, in-entrust ng Panginoon ang kanyang pangalan. What is in that name, you can use any heavenly transactions na gagawin nila. And at the same time, the qualification of having that name to be used is to those who believe. Amen. So, ang tanong po, hanggang ngayon ba pwede nating bitbitin ang pangalan na yon? Ang kung ano meron ang pangalan na yon? The answer is yes, because I believe. Okay? Tingnan pa natin, pagpatuloy natin. And this sign will follow to those
who believe. No? Sabihin nga natin, this sign will follow me. Sige. Ayan, ha? Kasunod nyo yan. Ang sabi dito, in my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpent. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Yan ang meron ang pangalan na yan. Hindi lamang yan. Ibabaw pa lang yan. Kung naalala ninyo in the life of Paul, nung siya ay nagkaroon ng shipwreck at sila ay napadpad doon sa Malta Islands, nung nagsisiga siya ng tinatawag na kasi malamig doon panahon na yun, may lumabas na venomous snake. Kinagat siya ngayon dito, si Pablo. So, ang ginawa ni Pablo, winagwag niya ngayon. Ngayon, inoobserbahan sila ng mga native doon sa area na yun. So, ang inaasahan ng mga tao naroon, maya-maya, babagsak na ito, patay na ito, kasi venomous snake. Hindi nangyari. Why? Because of this. Ngayon, ang problema naman, ginawa nilang Diyos si Pablo. Kasi nakita nila, hindi na gano'n eh. So gusto siyang gawing tinatawag na Diyos. Sabi ni Pablo, hindi. Hindi pwede yun. Ano ibig sabihin? Ginamit sa tamang kaparaanan. Marahil sa ating kapanahonan, nakikita natin, no? Kapag yung, actually, pag nakakapanood kayo ng mga minister of the Lord na ginagamit naman talaga sa healing or whatsoever, they go over, no? Doon sa dapat nilang kalagyan. Nagpayaman, ano yun, etc., etc., ginawang hanap buhay, yung gift na binigay ng Panginoon. So, ngayon ang tanong, ba't di inaalis ni Lord? Kasi may panahon talaga nang tayo ay mananagot sa harapan ng Diyos. It is God's business, not ours. No? Ang isa sa pinakamaganda siguro natin gawin, let's pray for them. Kung they are abusing the so-called the gift na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Tatandaan nyo, mananagot tayo lahat sa ating ipinagkatiwalang kakayanan ng Panginoon. Kaya, in my name. Okay? So, babala. Huwag nyo gagamitin yung pangalan ko pag nahuli kayo ng BTMD, ha? Because, yung name na yan, walang kapangyarihan yan. Okay? Walang kapangyarihan yan. Tagilid tayo dyan pag nalaman ni Mayor yan. Okay. Maliwanag ba yon? Follow traffic rules. Okay? So, dito, ang sabi ni Peter, silver and gold I have none, but what I do have, I give you in the name of Christ of Nazareth. So, ito yung in-entrust ng Panginoon sa kanila. Ginamit ngayon ni Pedro kung ano ang meron sa pangalan na yon. Okay? But you are going to use the name of the Lord appropriately. Kasi minsan, yung sinasabi natin, my God shall supply all my needs. You are out of disobedience. How God can bless you? Pipilipitin mo yung kamay ni Lord. Hindi. It should be accompanied by your total obedience to God. Okay. Kahit sa mga talents, no? Pwede ikaw ang maging the best and all the instrument ay kaya mong tugtugin, but without the so-called dedication and paglilingkod mo sa Panginoon, kapapahama ka lang yan. Marami tayo, alam nyo, karamihan sa mga Western na sumikat na mga singers, they started in the church. Isa na dyan, si Elvis Presley, Whitney Houston. These people are so tawag na lingkod. Nasa choir yan. Kasi yung mother ni Whitney Houston is also in the choir. So, lumaki talaga siya doon. No? So, ang talent, wag niyong kalilimutan, Revelations 4, yeah? And for thine own pleasure, they were created. No? Lahat ng meron tayo sa pleasure dapat ng Panginoon, sa nilalayon at pinurpose ng Panginoon. Okay? So, take the opportunity, grab the opportunity that you can serve the King of the universe. Alam nyo, giving ay tinatawag na ano talaga, pagkakataon eh.
gusto naman natin maglingkod talaga sa isang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Okay. Then sabi dito, ano ang response ng tao? So he leaping, stood and walked and entered the temple with walking, leaping, and praising God. The 9, and all the people saw him walking and praising God. Then they knew that it was he who sat begging alms at the beautiful gate of the temples, and they were filled with wonders and amazement and what had happened to him. See? Alam niyo, minsan pag pinagpatuloy niyo dito, yung iba dito, marami talaga. Bakit may mga tao na yung hindi masaya pag pinagpapala ka, no? Hindi na lang maging masaya, no? Mga ano sila mga asungot, ika nga. Galit na pagpalain ka. Ay, pambihira naman yan. No? Hindi na nga galing sa kanyang pagpapala, may iinis pa siya. Okay. So, that is Peter and John. Sabi niya, silver and gold I have none. No? But such as I have. Ano ang meron kayo? The message of the gospel. Sa kaeskwela mo, i-share mo yan. Sa kapitbahay mo, sa kumare mo tuwing umaga, maaga pang gumising kesa sa manok. No? Dahil nag-aantay ng kanyang magiging kamartesan. May bago na daw ngayon eh. Erna. Oo, Erna. May bago na eh. Hindi na ano. That is your assignment. Luma na si Marites. Maluma na yun. May Erna. Okay. Acts 3:11-26. Sabi na, now, as the lame man who has healed, held on to Peter and John, all the people ran together to them in the porch which is called Solomon's, greatly amazed. So when Peter saw it, he responded to the people, men of Israel, why do you marvel at this? Or why look so intently at us, as though by our own power or godliness we have made this man walk? So yun ang challenge ni Peter. So, akala nyo ba sa aming mismong kapangyarihan nangyari ang mga bagay nito? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Because kapag ginamit nila ang word ng Abraham, Isaac, and Jacob, tatandaan nyo, they are talking about the God of covenant. Kasi nakipag-covenant ang Lord kay Abraham, passed down to Isaac, to Jacob, para sa seed, no? Para kay Jesus. The God of our fathers glorified His servant, Jesus. No? Glorify para sa kalwalhatian ng Panginoon. Tatandaan nyo, if you glorify Jesus, you glorify the Father. Yun mga kapatid. Kapag niluluwalhati ninyo ang anak, naluluwalhati o niluluwalhati nyo rin ang amang nasa langit. Okay. Whom you delivered up and denied in the presence of Pilate when he has determined to let him go. So, binalik ni Peter, sa kanila. Naalala nyo ba? Okay. But you deny the Holy One and the just and ask for a murderer to be granted to you. Sino yung murderer na yon? Si Barabbas. Okay. Okay. And killed the Prince of Life, whom God raised from the dead, of which we are witnesses. And His name, through faith in His name, has made this man strong, whom you see and know. Yes, the faith or belief which comes through Him has given Him this perfect soundness in the presence of you all. Yet now, brethren, I know that you did it in ignorance. No? So, tanong niyo si Peter, ginawa niyo yan out of ignorance, yung pagkakapatay sa Panginoon, yung pagkakandem sa Panginoon. And did also your rulers. But those things which God foretold by the mouth of all His prophets, that Christ would suffer, He has thus fulfilled. Ito naman yun, even out of ignorance, ito encouragement ni Peter. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so the times of repression may come from the presence of the Lord. Kaya napakalaga talaga ng repentance sa panunumbalik sa Diyos, Repentance is very important. And that He may send Jesus Christ,
who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things, which God has spoken by the mouth of his holy prophets since the world began. For Moses truly said to the Father, the Lord your God will raise up you a prophet like me from your brethren. Him you shall hear in all things whatever he says to you. Si Moses, pinatutungkol ang darating na Kristo. No? And it shall be that every soul who will not hear the prophet shall be utterly destroyed from among the people. Yung sinabi sa John 3:16, 17 and 18, to those who did not believe is condemned already. Yung hindi daw makikinig. Okay. At sabi dito, yes, and all the prophets from Samuel and to those who follow, as many as have spoken, have also foretold these days. You are sons of prophets, and the covenant which God made with our father, saying, Abraham, and in your seed all the families of the earth shall be blessed. Ang tinutukoy doon ay ang Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya, pinagpala ang lahat ng mamamayan ng buong mundo if the people of the earth will believe about the Lord Jesus Christ. That is the door, no? Na lahat ay welcome. Lahat, anuman ang nagawa mo, kapag ang repentance, ang ginawa mong pintuan para manumbalik sa Diyos, everybody is welcome. Na po. Now, tingnan pa natin. To you first, sabi niya dito, God, having raised up His servant Jesus, sent Him to bless you in turning away everyone of you from your iniquities. So, pagtalikod sa kasalanan ang nire-required para sa kaharian ng Diyos. Okay. Then, let's go to Ananias and Sapphira. Yan, maganda ito kay Ananias and Sapphira. Si Ananias, kung ating titingnan, let's have a so-called background, ito yung mga bandwagon Christian. No? Ibig sabihin yung sama lang sa Agos. No? Wala talagang tinatawag na believing heart. Para bang na-inspired lang. Ito yung karaniwan sa atin, no? Ay, pinagpala siya sa ganun. Sige, gawin din natin yun. Ano ba ginawa nila? Ba sekreto nila? Ini-imitate without the so-called the genuine faith sa kanilang puso as they serve the Lord. Tingnan natin. Acts chapter 5, starting verse 1. Sabi nito, but a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, no, mag-asawa sila, sold a possession, and he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it. Mahalaga yun, yung word na yun. Ang kanyang asawa ay aware din sa ginawa ng kanyang asawang lalaki o si Ananias. So, hindi siya lingid sa kabatiran ng kanyang asawa. Okay. And brought a certain part and laid it at the apostles' feet. So, ano daw ba yun? Brought a certain part. No. Ano kaya meron doon? Okay. Titingnan natin contextually ang mga bagay na ito. Now, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Okay, so keep back, Kasi iba talaga mga kapatid yung paghawak mo na yung pera no? Alam niyo, sa totoo lang, marami nang nangako sa church dito na ganyan, ganyan, no? Nangako lang. Pero walang tinatawag na pagsasakatuparan ng mga bagay na yun. Sinabi naman ng Biblia, if you can't, fulfill your promise, your vows, wag ka na lang magsalita o wag ka nang mangako kasi magkakasala ka lang. Okay. But if you promise, give your best to fulfill it kasi hindi sinasantabi ng Lord ang accountability sa ipinangako natin. Ano sabi sa Biblia? Life and death
is in the power of your tongue. So may kapangyarihan ang pananalita natin. Kaya alam niyo yung taong tahimik, bihirang malagay sa tinatawag trouble. Yung taong madaldal, ay nako, no? Parati siya ang tinatawag na susceptible sa trouble. Kasi marami siya sinasabi. No? Lalo na kung mabuladas sa buhay. Alam niyo yung word na mabuladas? Ano siya? Mabroadcast siya. Na ano? Okay. Sabi dito, and Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Tingnan nyo ha, ang sabi dito, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit of God and price of the land for yourself? So anong ginawa ni Satanas? Nagbigay siya ng suggestion. Marahil nung una, nakita kasi prior to this pangyayari, lahat kasi ng believers noon, they sold the possession at inilalagay nila doon sa church para sa propagation ng gospel. Okay, yun yung dahilan. Ngayon, naiinggit ngayon si Ananias kasi siguro, pag ikaw yung naglagay dito at pinakita mo na 10,000 na aking tithes, sikat ka ngayon. Di ba? Minsan kasi nangyayari yung ganun eh. At totoo po yan, mga kapatid. Sa isang church, ang nangyayari, hindi nila ma-rebuke isang tao na kahit gumagawa ng mali kasi siya yung tither. Meron ganun. Siya yung tither kasi, may negosyo siya whatsoever, ngayon hindi tama yung kanyang ginagawa, hindi ma-rebuke ng pastor. Kasi baka umalis whatsoever, di mawawalan ng tithes. Ang sabi nga ng in Him we live and move and have our being. It is God's, no? It is God. Now, tingnan pa natin. So, dito, marahil in what areas Satan tempt Ananias and Sapphira? Kung titingnan natin, mga kapatid, kaya kine-question sila ni Peter because there is something wrong sa ginawa nila. Marahil, kung pag-isipan natin, ay i-dedicate ni Ananias Sapphira the entire selling of that property para ano yun. Kasi yun ang nakita nila doon, nilalagay doon sa Apostles' Feet. Lamang, ang ginawa ni Satanas, para nakita nyo si Adan at si Eva, ano ang sabi ng Lord? Did really God said that you shall not eat the fruit of the tree of the garden? Yung kagad ang ano doon tanong dun ang sabi ng Lord, makakain ninyo ang lahat ng bunga sa halamanan ng Eden. Tama ba? Maliban sa isa. Tinan nyo ang trick ni Satanas. Did God said that you should not eat the fruit of the garden? So sumagot ngayon si Eva. Hindi. God said we can eat all the fruits in the garden except for one, the fruit of knowledge of good and evil, because once we eat it or touch it, we shall surely die. Ano ang sabi ni Satanas? You will not surely die. So dito, marahil kay Ananias, ano yun? Hindi naman magagalit si Lord kung kukuha ka ng parte doon sa pinagbilhan kasi iyon naman yan Tandaan ninyo, the power of the so-called pledge, pledge nila the entirety noong tinatawag na pagkakabentahan. Marahil sinabi nila, benta natin yun at ibigay natin sa gawain ng Panginoon. Kaya lamang, sabi ko nga, pag naandyan na yung pera, ay, ibang usapan na yan. Kaya you should be firm kung ano ang pinangako mo. Kahit maghikaos ka, kahit maging pobre ka, gawin mo kung ipinangako mo sa harapan ng Diyos. So, pagpatuloy natin. While it remained, was it in your own? So, ibig sabihin, nung nasa sa inyo yan, di ba iyo yan? Ngayon, anong kaparaanan lamang, mga kapatid, na isang bagay ay hindi magiging iyo na? When you promise it. When you pledge it. Hindi na iyo yun. Di ba? Kaya sabi doon sa katuruan na ano yun, the tithe is the Lord's. So, hindi iyo yun. Ni Lord John. Ngayon, marami nagtuturo na nasa New Testament na daw, hindi na daw ang tithes and offering. I don't believe.
Because prior sa wala pang law, Abraham tithed with Melchizedek. Wala pa ang law doon. Then at the time of Moses, mas binigyan ng pag-i-stress ang tinatawag na tithes and offering. Now, sabi daw doon, magbibigay ka daw ng kusa. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, paano ka magbibigay ng kusa kung yung dinidiman sa iyo, hindi mo nga maibigay? Di ba? Kailan darating yung pagkukusa mo na kung yung tithe mismo na dinidiman sa iyo, hindi mo maibigay? Now, tingnan natin, while it remained was in your own, tanong ni Pedro, di ba nung hindi nyo pa ipinapangako yan, hindi nyo pa sinasabi, hindi ba iyo yan? Okay. At sabi, and after it was sold, was it not in your own control? Di ba nasa sayo rin kung ano bibigay mo? Wala namang pakialam si Pedro dyan eh. Why have you conceived these things in your heart? You have not lied to man, but to God. So, in reality, there is a transaction before and after of selling the properties. Ngayon, ay sabi doon, ito ang isang makikita ninyo. Why is it? Ito tandaan ninyo. Why is it, hindi ba pwedeng sabihin na lang ni Ananias at Sapphira, sorry po, Peter, kasi kami po ay natempt. But ito yung statement dito na sinasabi ko sa inyo. Ang sabi dito, ang involved dito is the Holy Spirit of God. Okay, sabi dito, Ananias, why has Satan, verse 3, filled your heart to lie to the Holy Spirit? So, the Holy Spirit is the one convicting you para gawin mo ang tama. Tama ba? Siya yung agent of God or the third person of the Godhead convicting you so that hindi ka mapapahamak. Why? By repentance. Siya yun eh. Siya yun nagko-convict. Kasi kung titingnan natin, asan ba ang tinatawag na conscience ni Ananias? In that conversation, Satan filled your heart. Ano yun? Yung tinatawag na conscience ay seared, kalyos na, hindi na niya makita kung ano yung tama. Ngayon, dito, ang sabi niya dito, bakit ginawa mo yan sa Holy Spirit? Kumbaga, bibigyan natin ng another passage, bakit mo ginawa yan sa Holy Spirit? Ang Holy Spirit na lang nga ang kaparaanan natin para tayo ay makonvict at magsisi sa ating kasalanan. Siya pa yung tinatawag na pinagsinungalingan mo. Then, kaya sabi dito, ito rin verse dito nagpapakita kung bakit tinatawag ang Holy Spirit is God. Tingnan niyo po, sabi dito, verse 4, while it remained what is not in your own, okay, after it was sold, so why is it not in your own control? In control, why have you received these things in your heart? You have not lied to man, but to God. First kasi, kanino sila nagsinungaling? Sa Holy Spirit of God. Then dito, sinabi ni Pedro, hindi kayo nagsinungaling sa tao, nagsinungaling kayo sa Diyos. So, the object of lying is ang Holy Spirit. And at the same time, at the end, sinabi na yung pinagsinungalingan ninyo, hindi siya tao, kundi siya ay Diyos. Now, then Ananias, hearing this word, words fell down and breathed his last. So great fear come upon all those who heard these things. Now, ang tanong dito, why is it ganon? Because there is no way for Ananias to repent because he sinned against the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit ang magko-convict sa iyo, dinisregard mo pa. Sa palagay mo pa ano ang repentance mangyayari sa buhay mo. And this is the way. And at the same time, bakit? Ang tanongan ni Pastora, bakit noon ganon? Kasi dito mga kapatid, ini-establish ang authority ng salita ng Lord and the authority of the apostles. Ini-establish yan. Kumbaga sa ano paggagawa ka ng tahanan, hindi pwedeng walang biga, hindi pwedeng walang poste, kasi guguho. Pero the same pa rin mga kapatid, ang principle
magkasala ka na sa Panginoon sa Kristo at sa Diyos Ama, wag lang sa Espiritu Santo ng Diyos, because He is the one who will convict you in all wrongdoings. May pagkakataon kang magsisi, pero pag siya na ang nireject mo sa buhay mo, sino pa magko-convict sa'yo? Wala na. Kaya sinabi ni Jesus, the sin of the holy against the Holy Spirit. If you sin against the Son of Man, may panahon pa. Why? Because the Holy Spirit will draw you into repentance. Eh kung inalis mo na yung magdodraw sa'yo, sino pa? Wala na. Kaya sabi na, Ananias, hearing this word, fell down and breathed his last, so great fear came upon all those who heard these things. And the young man rose and wrapped him, carried him out, and buried him. No? Ganun kadali, nirap. Tapos inilibing. Now, verse 7, pakinggan nyo. Now, it was about 3 hours later. Okay. When his wife came in, not knowing what had happened. Okay. And Peter answered her, tell me, whether, sabi niya dito, you sold the land for so much? She said, yes, for so much. Then Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Sino daw ang tines? The Holy Spirit of God. No? Which is, ang ginamit dito, the Spirit of the Lord. Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Then immediately she fell down at his feet and breathed her last. And the young man came in and found her dead, and carrying her out, buried her by her husband. So great fear came upon all the church and upon all who heard these things. So ito tatandaan natin, mga kapatid. Sa ating pagkilala sa Panginoon, don't always look, kasi minsan ang tinitingnan kasi ng mga Kristiyano, paano ako i-bless the Lord, paano ako i-bless the Lord, paano ako i-bless the Lord. Sometimes nalilimutan na natin, paano ko ikakandak ang aking sarili sa harapan ng Diyos. Kaya in our time, ang blessings ng Panginoon is always defined sa material na bagay. Ay, bless ako the Lord. Eh pag wala ka ba tinatawag na na magandang cellphone or magandang gadget o kaya hindi ka na blessed? Di ba? Sabi na sa kanta, I'm blessed and I know who I am because Jesus took control of my life. Di ba? So kapag nasa sa iyo si Kristo, you are a blessed person. No? Yung mga bagay na yan, added na lang. Kumbaga sa isang main course, ano na lang yan? Tawag dito? Anong tawag doon? Garnish. Garnish na lang yun. But don't forget the main course. Our main course before the Lord is our obedience. For the true blessings ang dumating sa buhay natin. Okay? So actually, ito kay Sapphira, kung titingnan natin, it is sins against the Holy Spirit of God. Kaya kung kayo mga ngako, malaki man yun, maliit, fulfill. Hindi lang naman kasi pera nangako ka maglilingkod, nangako ka sa mga bagay-bagay, fulfill it kasi hindi iniheld ng Panginoon ang isang bagay na wala lamang. No? Kaya kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay halimbawa, Lord, mag-aaral ako ng music para maglingkod sa iyo, tapos nagtayo ka na ng banda, ay, pambihira, medyo delikado tayo doon, ha? No? Kaya sa paglilingkod, mga kapatid, napakahalaga na yun. Si Lord ang pangunahin sa buhay. Alam nyo, ito ang isa sa malungkot. Malungkot ito kasi pag sinabi mong PK, anong ibig sabihin ng PK? Pastor's kid. Alam nyo, ang pastor's kid, mas marami sa kanila, sila yung mismo, siyempre laking church sila na pag-aralan na ang lahat ng instrumento. Kasi sa ayaw mo sa gusto, pinilit ka ng tatay mo. Magtara ka. Oh, kahit doon. Eh, siyempre, ang lahat naman ng bagay nag-start yan sa umpisa. Mali-mali man yung whatsoever, pinagtyagaan ng tatay hanggang sa natuto. Ngayon, nung natuto, ano yun? O pinag-aral pa ng church sa music school.
Pagkatapos doon, nagtayo na ng banda doon sa labas. Which is, hindi maganda yon. Because ipinangako mo na ang buhay mo sa harapan ng Panginoon. And for thine own pleasure, they were created. Doon tayo nilalang ng Panginoon niya. Alam nyo, you just enjoy life. Enjoy the fruit of your labor. Tama lang naman yon. But, huwag yung aalisin ng Panginoon sa buhay natin. Dahil siya ang source of everything.